ganito po ang kaganapan ngayong araw ng Sunday. Maaga pa nga lang, umuulan na, lakas na ng ulan guys. Siguro pang 2 days na ngayon, panay ang ulan. Kaya itong si Yayam guys, umiiyak dahil nga po hindi nakakalabas ng bahay. Alam nyo naman, panay-panay ang ulan. At ito nga po, yung tipong kakakain lang namin, kaaalmusal lang. Ayan, nanggaling na ulit sila sa palengke para bumili ng pananghalian. Abay, nagkikrave na naman sa karni guys dahil nagsasawa na. Dahil nga po kahapon, Saturday, nagluto tayo ng ginataang langka na hinaluan namin ng munggo. At ngayon naman guys, hindi pa nga nauubos ang aming almusal na niluto kanina. Ito na naman guys, siguro yung mga oras na to, mga 10 o'clock pa lang, ayan, nagre-ready na sila nanay ng kanilang lulutuin. Ang minurog nila ngayon guys is yung nilagang pata. At ayan nga guys, sobrang napakaraming nga po ito para sa isang lutuan, kaya hinati nga po ni nanay. Kung inyong mapapansin, ayan guys, o diba, sineset aside niya dyan yung mga laman na pwedeng ihalo sa pansit. Abay, magpapansit ka agad, hindi pa nga tapos ang tanghalian. Talaga naman, ito nga pong si Lola kanina, nagluto rin po ng hot cake na para sa kanilang merienda. Talaga naman, pagka ito talagang ulan matapos or huminto, tiyak madadagdagan na naman ang ating kilo nito, yung ating timbang guys. Naku po, malapit na pala ang PFT. Naku po, baka hindi na naman ako nito makatakbo. Abay, talaga naman, kung sa bagay, ang aming takbo nakadepende sa edad. So, malamang maglalakad na naman ako nito guys. Naalala ko, ang edad ko pala is for walking na lang. Kailangan iingatan na natin, hindi na pwedeng persahin. At yan nga guys, si nanay, hiniwalay na nga po yung kanyang iluluto ngayong tanghali at ang panghalo ng karne. At ayan guys, inuna nga po namin ito yung aming nilaga. Dito po kami ulit nagluto sa aming dirty kitchen. Alam nyo na, laking tipid nito guys. At talaga namang nagtitipid din kami guys. Alam nyo ng taghirap ngayon, kailangan kung anong magagawa nating paraan para makapagtipid, gawin na natin. Wala nang patumpik-tumpik pa guys. At ayan, buti na nga lang, itong uling na nabili namin nakaraan, sobrang tipid. At talaga naman guys, konti lang ang nailagay mo, abay, nakakaluto ka agad at hindi mo na kailangan ng pressure cooker dyan. Buti na nga lang guys, medyo maaga pa nga at hindi tayo naghahabol ng oras. At ayan po, kahit na nga po maulan, tuloy-tuloy lang ang aming pagpapakulo at pagpapalambot nitong aming nilalagang karne. At ito pong si nanay, siya na rin po yung naglagay ng mga pampasarap natin dyan. O diba, tinikman niya na kaagad at tiningnan niya na nga rin po kung saktong-sakto na yung karne na malambot at yakang-yaka niya na. At pasadong-pasado po kay nanay guys yan, with matching tusok-tusok pa siya ng tinidor kung talagang malambot na. Dahil ako ngayon ang kanyang cameraman guys, si nanay na rin ang bahala na maglagay kung ano pa yung kulang, kung meron mang kulang. Pero sabi niya nga po, talagang saktong-sakto na. Yan, marami nga po pala kaming binili dyan na pechay, doon na kami bumili sa labas guys. Mabuti na nga lang din po yung aming bulingget, timing din na nakatitig doon or sa nakafocus doon sa kanyang pinapanood, kaya walang iyaka na nangyayari. At sakto naman din guys, syempre tag-ulan, kailangang isara ang pinto para hindi siya sumusunod dito sa amin sa baba. At yan na nga po guys, sabi ko nga kay nanay, wag nang haluin para hindi na madudurog ang gulay na nilagay namin sa ibabaw. At yan nga po, final na panlasa ni nanay. Ayan, tinikman niya, sarap daw guys. Talagang saktong-sakto po yan ang aming niluto dito sa tag-ulan, lalo na guys yung sabaw ay talaga naman. So paano ba yan? Hanggang dyan lang muna. Bye-bye po.